Habang naglalakbay, hinamon si Ash ng isang mapanganib na hiker. Gumamit ng takedown ng Rhyhorn ng hiker at napuruhan nito ang Bulbasaur ni Ash. Pinabalik ni Ash si Bulbasaur pero tumanggi ito. Dahil ayaw sumuko, inutusan na lang ni Ash si Bulbasaur na gumamit ng Razor Leaf at nagawa nitong talunin si Rhyhorn. Lumapit ang hiker kay Ash at pinuri ang kanyang Bulbasaur. Matapos makipag-usap sa hiker, napansin ni Ash na hindi mabuti ang pakiramdam ni Bulbasaur at nagsimulang magliwanag ang bulb sa likod nito. Dinala ng nag-aalalang si Ash si Bulbasaur sa Pokemon Center para ipasuri kay Nurse Joy. Matapos ang pagsusuri, sinabi ni Nurse Joy na naghahanda na itong mag-evolve, na ikinatuwa ng husto ni Ash. Matapos ipakita ang isang hardy ng mga namumukadkad na bulaklak, ipinaalam ni Joy sa magkakaibigan na ang mga Bulbasaur mula sa buong mundo ay nagtitipon para sa isang festival kung saan sila ay sabay-sabay na nag-e-evolve. Ang festival na ito ay nagaganap sa tinatawag na Mysterious Garden. Narinig ni Bulbasaur ang lahat ng ito, bagaman hindi siya mukhang excited. Noong gabing yun, nagising si Pikachu at nakitang naglalakad palabas ng Pokemon Center si Bulbasaur. Sinundan ni Pikachu si Bulbasaur hanggang sa isang hardin kung saan binuhat siya ng ibang mga Bulbasaur gamit ang kanilang mga vine. Sinubukang tumulong ni Pikachu, pero pinatigil siya ni Bulbasaur. Nagmadaling tumakbo si Pikachu pabalik sa Pokemon Center para tawagin si Ash. Ginising niya si Ash gamit ang isang Thunder Shock at ipinakita ang bakanting higaan sa ER. Inutusan ni Ash si Pikachu na ituro ang daan kung nasaan si Bulbasaur. Samantala, nakita ng Team Rocket ang grupo ng mga Bulbasaur at sinubukang hulihin ang mga ito. Ngunit pinatalsik lang sila nito gamit ang kanilang mga Vine Whip. Sa di kalayuan, sinundan ni na Ash, Misty, at Brock ang mga pollen para mahanap si Bulbasaur. Gayunpaman, may mga Vine na sinusubukang harangan ang kanilang daan. Nagawa nilang malampasan ang mga Vine at natagpuan nila sa likod nito ang isang hardin na puno ng mga Bulbasaur. Nagsimulang magchant ang mga Bulbasaur na ito at ang lahat ng pollen ay dumiretso sa isang puno na naging dahilan ng mabilis na paglaki nito. Isang Venusaur ang lumitaw mula sa loob ng lumaking puno. Matapos ang higit pang chanting kasama ang Venusaur, ang lahat ng Bulbasaur ay nagsimulang mag-evolve sa isang Ivysaur. Ang Bulbasaur ni Ash ay hindi sumasabay sa chant, kaya hindi pa ito nag-e-evolve. Namangha si Ash sa nakikitang evolution, pero nagtaka siya kung mag-e-evolve rin ba ang kanyang Bulbasaur. Pinipigilan ng kanyang Bulbasaur ang pag-evolve, na ikinagulat ni Ash. Nagalit ang Venusaur sa Bulbasaur ni Ash habang sinabi naman ng mga Ivysaur na binigo o na insulto sila nito. Gagamit sana ng Vine Whip ang Venusaur kay Bulbasaur, pero humarang si Ash at siya ang sumalo ng palo para kay Bulbasaur. Humingi ng paumanhin si Ash sa pagpunta roon dahil bawal ang mga tao doon, pero alam niyang kailangan niyang protektahan ang kanyang kaibigan. Sinubukan ni Venusaur na kumbinsihin si Bulbasaur na mag-evolve sa pamamagitan ng pagmamanipula sa kalikasan, pero biglang pumasok ang Team Rocket sa kagubatan gamit ang kanilang balon. Nagsimulang higupin ng Team Rocket ang lahat ng mga Ivysaur at ang Venusaur gamit ang malaking vacuum. Muntik na rin mahigop si Pikachu pero buti na lang ay iniligtas ito ni Bulbasaur. Inutusan ni Ash si Bulbasaur na pabagsakin ang Team Rocket gamit ang Razor Leaf pero nabigo ito. Pinagtawanan ng Team Rocket ang Bulbasaur ni Ash dahil hindi pa ito nag-e-evolve at sinabi na itago na lang ni Ash ang kanyang Bulbasaur dahil hindi nila ito kailangan. Nagalit si Bulbasaur at biglang may sinag ng araw na nagsimulang tumama sa kanyang bulb at ipinaalam ng Pokédex na si Dexter kay Ash na naghahanda na itong gumamit ng Solar Beam. Pinasabog ni Bulbasaur ang balon ng Team Rocket gamit ang kanyang bagong attack at pinalaya ang lahat ng Ivysaur gamit ang Razor Leaf. Nahulog ang Team Rocket sa gitna ng mga Ivysaur at Venusaur na gustong maghiganti sa kanila. Sabay-sabay nilang pinalo ang Team Rocket ng kanilang mga Vine Whip at ang mga ito ay muling tumalsik palayo. Pagkatapos nun, hinayaan na ni Venusaur na umalis si Bulbasaur at tinanggap na mag-e-evolve lamang ito kapag handa na siya. Nagpaalam na ang grupo ni na Ash kay Venusaur at sa mga Ivysaur, at ipinagpatuloy na ang kanilang paglalakbay patungong Cinnabar Island. Idineklara ni na Misty at Jessie na opisyal ng bukas ang Princess Festival, at sinabing dapat sundin ng kanilang mga kasama ang lahat ng gusto nila. Ang Princess Festival ay isang prestihiyosong kaganapan kung saan ang mga kababaihan ay binibigyan ng mga eksklusibong diskwento sa iba't ibang gamit. Namili si Misty ng napakaraming gamit na napilitang bitbitin ni na Ash, Brock, at Pikachu. Pagkatapos ay makikitang nagpapakasawa si Misty sa iba't ibang dessert bago niya itinuro kay Ash ang isang sale na nag-aalok ng 75 hanggang sa 90% na diskwento. Habang nagsusukat si Jessie ng iba't ibang damit, pinaulan na naman siya ni na James at Meowth ng confetti. Matapos bumili ng maraming damit, nagreklamo si James kay Jessie na naiinip na siya. Ipinahayag naman ni Jessie na bumibili rin siya ng mga regalo para kay Giovanni para makabawi sa kanilang kabiguan na mahuli si Pikachu. Biglang may lumapit sa kanila na isang likitang at ginamit nito ang kanyang dila para limasin ang mga regalo para kay Giovanni.
Hindi natuwa si Jessie at inilabas si Arbok para labanan ito, pero sa isang dila lang ay natalo agad nito si Arbok. Matapos lamunin ng Likitang ang iba pang damit ni Jessie, iniluwa rin ito ng Pokemon dahil sa pangit na lasa, kaya hinuli ni Jessie ang Likitang bilang parusa bago siya muling nagpatuloy sa paggastos. Nag-away sina Misty at Jessie para sa isang piraso ng damit, pero nakuha ito ng ibang customer habang sila ay nadidistract. Parehong binaliwala ito ni na Misty at Jessie nang i-anunsyo sa speaker ng mall ang tungkol sa Queen of the Princess Festival Contest. Pero nang ihayag na ang premyo para sa mananalo ay isang koleksyon ng mga Pokemon Princess Dolls at isang litrato kasama si Fiorello Cappuccino, agad na nag-sign up sina Misty at Jessie. Sa simula ng kompetisyon, ipinakilala ni Fiorello at ng MC ang mga kalahok sa madla, na lahat ay nakasuot ng makukulay na kimono. Ipinakita ng MC ang premyong mga Pokemon Dolls at sinabi sa bawat kalahok na ilabas ang kanilang mga Pokemon. Nagulat sina Misty at Jessie dahil lumalabas na isa pala itong tunay na tournament ng labanan at hindi isang beauty contest. Sinabi ng MC na 4 na Pokemon lamang ang pwedeng gamitin ng bawat kalahok, kaya kinumbinsi ni Misty sina Ash at Brock na ipahiram sa kanya ang kanilang mga Pokemon. Ipinagtapat ni Misty kay Ash ang dahilan kung bakit gusto niyang manalo, gusto niyang magkaroon ng sariling set ng Pokemon Dolls tulad ng kanyang mga kapatid. Pinalo ni Misty si Ash nang sabihin nitong ang dahilan niya ay pang makasarili. Ipinahiram ni Ash sina Pikachu at Bulbasaur, habang si Brock naman ay ibinigay ang kanyang Vulpix, kaya kasama ang kanyang Starmie, nagkaroon si Misty ng isang unbeatable team. Ginamit ni Misty si Bulbasaur sa unang round at madali nitong tinalo ang kanyang kalaban. Nang magsimula ang unang round ni Jessie, nag-isip siya kung anong Pokemon ang gagamitin niya. Sinabi ni James na si Arbok lang ang meron siya, pero hindi nito alam na kinuha rin niya si Weezing. Ipinaalala ni Meowth na hindi siya mananalo sa 2 Pokemon lang, kaya ipinaalala ni Jessie ang isang mahalagang katotohanan, si Meowth ay isa ring Pokemon. Unang inilabas si Meowth pero agad itong tinalo, kaya ginamit niya si Arbok na siyang nagpanalo sa kanya sa unang round. Habang nagpapatuloy ang tournament, mabilis na nakaakyat sina Misty at Jessie sa iba't ibang round. Nang dumating sa finals, nagharap na ang dalawa. Tulad ni Misty, ipinakita rin na bata pa lang ay gustong-gusto na ni Jessie na magkaroon ng sariling set ng Pokemon Dolls. Nagpakita ng todo suporta sina James at Meowth para kay Jessie habang nagsisimula ang laban. Madaling tinalo ni Pikachu sina Arbok, Weezing, at Meowth. Akala ni Jessie ay tapos na siya hanggang sa ipaalala ni Meowth ang Likitang na nahuli niya kanina. Biglang nabaliktad ang sitwasyon ng talunin ng Likitang sina Pikachu, Bulbasaur, at Vulpix gamit lang ang kanyang dila. Susubukan sanang ilabas ni Misty si Staryu, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, si Psyduck ang lumabas sa Pokeball. Dahil wala nang ibang pagpipilian, hinarap ni Psyduck ang Likitang, at dahil sa dila nito ay sumakit ang ulo ni Psyduck. Dahil dito, mas lumakas ang kapangyarihang psychic ni Psyduck, at tinalo ang Likitang gamit ang confusion. Matapos iabot kay Misty ang set ng Pokemon Dolls, ipinadala niya ang mga ito sa kanyang mga kapatid sa Cerulean City para mainggit ang mga ito. Samantala, para makomfort si Jessie sa kanyang pagkatalo, nagbihis sina James, Meowth, at ang ibang mga Pokemon bilang mga Pokemon Dolls para pasayahin siya. Habang si Ash at ang kanyang mga kaibigan ay nagpapatuloy sa paglalakbay sa rehiyon ng kanto, napansin nila ang iba't ibang Pokemon banners na nililipad ng hangin sa isang kalapit na bayan. Napagtanto ng 3 na Kids Day pala o araw ng mga bata, at inamin ni Ash na lagi niyang inaabangan ang araw na ito. Matapos ipahayag ni Misty ang kanyang pananabik na maglaro buong araw, ipinaalala sa kanya ni Brock na lumahok na siya sa Princess Day, at sinabi ni Ash at Brock na ang Kids Day ay dapat para sa mga tunay na lalaki lamang. Gayunpaman, pinalo sila ni Misty sa ulo gamit ang isang paper fan, at ipinaalam sa dalawa na siya ay kasing tapang din nila. Dumating si Miss Reiko at sinabing hinihintay na sila ng mga bata sa palaruan, kaya naputol ang kanilang pagtatalo. Gaya ng dati ay diniskartehan din ni Brock si Miss Reiko bago ito nakatanggap ng isang tawag. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya dahil ang mga Pokemon trainer na inimbita nila ay hindi makakarating sa kanilang preschool. Sinabi ni Ash at Brock na sila ay mga trainer at sila na lang ang magpapasaya sa mga bata. Samantala, lumabas ang Team Rocket mula sa pinagtataguan nila at pinag-isipan kung ano ang ginawa nila noong Kids Day, habang si James ay laging masaya, si Jessie naman ay hindi naging masaya noong bata pa siya. Tinawag ni Miss Reiko ang mga bata para makilala ang mga Pokemon ni Ash, at agad silang nadumog ng mga ito. Hindi natuwa ang Pikachu ni Ash sa pangungulit ng mga bata, at bago pa nito makuryente ang mga bata, hinila na ito ni Ash pero siya naman ang nakuryente. Pinagsabihan ng guro ang mga bata, habang inilabas naman ni Ash, Misty, at Brock ang lahat ng kanilang mga Pokemon para makipaglaro.
Namangha si Ash sa saya ng mga Pokemon, ipinaliwanag naman ni Brock na ang pakikipaglaro sa mga bata ay nakakatulong para maging mas mabuti ang mga Pokemon. Sinubukan din ni Togepi na makipaglaro, pero pinigilan siya ni Misty dahil hindi magandang ideya na makihalubilo ang maliit na Pokemon sa mga bata. Habang naglalaro ang iba, napansin ni Misty ang isang bata na nakaupo ng malayo sa grupo. Nalaman nila na ang pangalan ng bata ay Timmy. Nang lapitan nila ito, tinanong nila kung natatakot ba siya sa mga Pokemon. Sinabi niyang hindi siya natatakot at ipinagtapat na ang tanging Pokemon na gusto niyang makita ay isang Meowth. Ipinaliwanag niya na noong bata pa siya, isang Meowth ang nagligtas sa kanya mula sa pag-atake ng isang Beedrill. Tinanong ni Misty si Timmy kung nagsasalita ba ng English ang Meowth na iyon, pero itinanggi ito ng bata. Hindi naniwala ang ibang mga bata kay Timmy na naging sanhi ng isang pagtatalo. Biglang pumasok ang Team Rocket sa eksena habang nakabalat kayo bilang isang Pokemon Magic Show. Habang nagkukumpulan ng mga tao sa harap ng entablado, kinuha ni James ang Pikachu ni Ash at inilagay ito sa loob ng isang magic box kasama si Jessie. Sa tulong ni James, napuno ng usok ang kahon at biglang lumabas si Meowth kapalit ni Pikachu. Namangha si Timmy at ang ibang mga bata. Gayunpaman, nagtanggal ng balat kayo ang Team Rocket matapos tanungin ni Ash kung nasaan si Pikachu. Matapos bigkasin ang kanilang moto, sa kabila ng pang-iistorbo ng mga bata, inutusan ni James ang kanyang Weezing na gumamit ng smoke screen. Sa gitna ng kalituhan, sumugod si Timmy kay Meowth habang mabilis na tumakas ang Team Rocket gamit ang kanilang van. Hindi sila nahabol ni Ash, pero biglang lumabas si Pikachu mula sa loob ng silid. Tuwang-tuwa si Ash, pero sinabi ni MS Reiko na nawawala si Timmy, kaya napagtanto ng lahat na si Timmy ang nadala sa loob ng magic box ng Team Rocket. Sa kagubatan, binuksan ng Team Rocket ang kahon at nagulat silang makita ang batang si Timmy sa halip na si Pikachu. Ang takot ni Timmy ay agad napalitan ng tuwa nang makita niya si Meowth. Hindi naman naging masaya si Meowth sa nangyari. Kinumbinsi nina Jessie at James si Meowth na magpanggap na siya ang nagligtas kay Timmy noon, at pumayag naman si Meowth sa plano. Nagkunwari silang aatakihin si Timmy. Nakialam si Meowth para protektahan ang bata at ginamit ang kanyang Fury Swipe sa dalawa. Bumagsak sina Jessie at James sa lupa na may mga kalmot sa mukha, habang tumakas naman sina Timmy at Meowth. Sa paaralan, naghiwalay sina Ash para hanapin si Timmy. Gayunpaman, bumalik si Timmy sa paaralan kasama si Meowth para ipakita ito sa iba. Napansin ni na Ash na kamukhang-kamukha ito ng Meowth ng Team Rocket. Humingi ng paumanhin ng ibang mga bata sa hindi paniniwala kay Timmy. Habang nagkukumpulan sila kay Meowth, aksidenteng nakapagsalita si Meowth ng English. Agad itong napansin ni Misty at sinabing ang Meowth na yun ay pag-aari ng Team Rocket. Kinabahan si Meowth at tumakbo palayo habang hinahabol siya ni na Timmy. Nang makarating sila sa isang bakanting lugar, nahulog sila sa isang bitag ng Team Rocket. Matapos muling bigkasin ang kanilang moto, inihayag ng Team Rocket na tatapusin nila ang lahat sa pamamagitan ng isang Pokemon battle. Inilabas nina Jessie at James sina Arbok at Weezing, habang hinarap naman sila nina Ash at Brock gamit sina Pidgeotto at Onix. Ginamit ni Weezing ang Smog Attack, pero madali itong naalis ng gust ni Pidgeotto. Susubukan sanang umatake ng palihim ni Arbok, pero napigilan ito ni Onix. Dahil sa gulo, isang malaking bato ang natanggal mula sa bundok at gamulong patungo kina Ash at Timmy. Ang tunay na Meowth ang nagligtas sa kanila sa pamamagitan ng paghiwa sa bato sa dalawa. Samantala, naipit sina Jessie at James sa ibabaw ng gumugulong na bato at tumakas kasama si Meowth. Nagpasalamat si Reiko kina Ash sa pagtupad sa hiling ni Timmy, habang ipinangako naman ni Timmy na balang araw ay sasali siya sa Pokemon League. Tumawa si Ash at sinabing baka magkita muli sila balang araw bilang mga magkaribal. Habang papalubog ang araw, naglalakad palayo ang Team Rocket habang pinag-iisipan ang nangyari. Sinabi nila na naging bayani sana si Meowth sa paningin ng mga bata kung nanatili lamang itong tahimik.